Kagaya nga ng kasabihan, ang buhay ay parang gulong, minsan nasa itaas, minsan naman ay nasa ibaba. Posibleng hindi ka malaglag habang nasa ruro ka na yung tagumpay. Pero paano naman kung mula sa taas, ikaw ay babagsak? Sa videong ito, pag-usapan natin ang ilang mga artista na sobrang sikat noon. Kumusta na nga ba sila ngayon? Tara, samahan niyo kong alamin sa videong ito. Una sa ating listahan, si Mura. Si Alan Padua o mas kilalang si Mura ay sikat dahil sa kanilang tambalan ng komedyanteng si Mahal. Siya ay mayroong kondisyong dwarfism. Noong 2003, nagsimula sa showbiz si Mura na gumanap bilang sidekick sa mga pelikula ni Vong Navarro. Lumalabas na rin si Mura sa ilang mga pelikula. At noong 2005, bunga ng kanyang pagsisikap, nakabili siya ng lupa sa Bicol na ang pera ay mula sa katas ng kanyang pag-aartista. Humina ang karera ni Mura noong 2010 matapos itong masangkot sa isang aksidente habang siya nakasakay sa isang tricycle kung saan nakakaapekto sa kanyang balakang at binti. Ang aksidenteng yun ay nagdulot sa kanya na magkaroon ng pangmatagalang kahirapan sa paglakad at nakakaapekto sa kanyang karera sa showbiz. Mula noon ay hindi na ganoon kalaki ang source of income ni Mura at inamin niya na naghirap siya. At bago lang, noong April 27, 2024, dumating na naman ang dagok sa buhay niya nang nasunog ang kanyang bahay. Cellphone at storage box lang ang nasalba niya. Nag-ambag-ambag naman ang mga taga-showbiz na sina comedians Ay de las Alas, Pokwang, Jason Gainza, Empoy Marquez at marami pang iba. Bibi Gandanghari. Ang dating Rostom Padilla na kilala ngayong si Bibi Gandanghari ay kapatid ng actor-politician na si Robin Padilla. Sumikat siya noon bilang action star na mayroong matinik at lalaking-lalaki na imahe na talaga namang kinagigiliwan ng maraming dalaga noong panahon, lalo na't may itsura rin. Siya rin ay dating matining idol. Matatandaan na noong 2006, pumasok siya bilang housemate sa reality TV show na Pinoy Big Brother o PBB kung saan lumadlad siya bilang isang gay. Nang maglaon, noong 2009, ay napabalitan na lamang na si Rostom ay isa ng transgender at pinalitan na ang kanyang pangalan bilang Bibi Gandanghari. Noong 2022, siya ay naging American citizen. Ang dating aktor na laman ng balita ngayon ay namumuhay na bilang isang Uber driver sa Amerika. Si Bibi Gandanghari ay kasalukuyang 57 years old. Charis Pimpinko. Si Charis Pimpinko ay nakilala na ngayon bilang si Jake Cyrus. Siya ay 32 years old sa kasalukuyan. Kung noon, maririnig mo ang pangalang Charis Pimpinko, ay talaga namang masasabi mong siya isang sikat na mga awit dito sa Pilipinas. Hinangaan si Charis dahil sa kanyang galing sa pag-awit. Hindi lang dito sa Pilipinas, hinangaan din siya ng mga banyaga sa ibang bansa at sa katunayan, binigyan pa siya ng pagkilala at malalaking mga stage pa ang kanyang mga tinanghalan. Sa kabila ng kanyang kasikatan, sa isang iglap, nagbago ang lahat. Matapos binago nito ang kanyang anyo at ang kanyang kasarian. Mula nang binago niya ang kanyang sarili, mula sa Charis Pimpinko hanggang sa naging Jake Cyrus, marami ang nakapansin na nag-iba na ang kanyang boses. At ito nga ang dahilan kaya nawalan siya ng mga shows na nauwi naman sa pagkaubos ng kanyang mga ari-arian. Marami namang mga fans nito ang nanghihinayang sa pagkawala ng golden voice ng nag-iisang Charis Pimpinko. Mystica. Si Mystica ay dating sikat na artista at dancer na hinangaan ng maraming tao. She was also known as the Split Queen dahil sa kanyang mga dance moves. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging mahina na ang dating ni Mystica sa tao na naging sanhi ng paghina ng kanyang showbiz career. Dahil dito, naubos ang kanyang mga naimpundar at naghirap ito. Nagnenegosyo ngayon si Mystica ng mga lutong ulam sa pamamagitan ng kanyang maliit na tindahan. Hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin si Mystica na makakabalik sa showbiz. John Wayne Sase. Ang sikat na aktor ay dancer at talent ng Star Magic kasunod ng pagkamatay ng kanyang lola na nagpalaki sa kanya at iba pang kontrobersyang kanyang kinasasangkutan. Naging sanhi ito ng paghina ng kanyang karera sa showbiz. Pinasok niya ang pagiging delivery boy at tagbantay ng internet cafe para makasurvive sa buhay. Kasalukuyang nakakulong si Wayne dahil sa noong October 29, 2024
siya ay inaresto matapos na patayin ang kanyang kaibigan. Ayon sa mga investigador, posibleng nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ni Sase at ng biktima na nag-ugat sa matagal na nilang hindi pagkakaunawaan. Na-recover din ng mga rumisponding otoridad ang baril na ginamit sa krimen. Matatandaan na noong 2016 nasangkot din ang aktor sa isang ambush incident sa Pasig kung saan namatay ang isa niyang kasama. Marami pang mga Filipino celebrities ang mula sa kasikatan biglang nawala sa limelight. Maraming iba't ibang rason kung bakit sila bumagsak. Kung meron man akong artista ang hindi nabanggit dito, i-comment niyo sa ating comment section at gawa natin yan ng video. Kung gusto niyo ng ganitong klaseng mga videos, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.